Magandang gabi po sa bawat isa. Magandang gabi po. Another Friday po at patuloy po rin po tayo na sama-sama na manalangin. Lalo po at malapit na po ang camping. Parang from now ay 2 weeks na lang ba? So excited na po ba tayo ang bawat isa? At itong nakaraang linggo po ay meron tayong pinag-aralan na 5 hakbang patungo sa paglago bilang Kristiyano. Alam niyo po, itong 5 ito ay sinasabi natin na ito ay basic, pero alam niyo po bang ito ay foundation po natin bilang Kristiyano. Ito po yung panimula mula nung tayo po ay makakilala sa Diyos hanggang dumating ang Lord. Kailangan ito po ay ating ginagawa at ito po ay ating ipagpapatuloy. Amen po. Yung 5 hakbang tungo sa paglago bilang Kristiyano, at unang-una po ay yung Bible reading o pagbabasa ng Bible. Nung tayo po ay naging Kristiyano, ang unang itinuro sa atin ng ating mga kapastoran ay magbasa ng salita ng Diyos. Amen po. So, ito pong mga pinag-aaralan natin na 5 na ito ay napakaganda po kasi ang pinagbasihan o mga sample po ng ating mga kapastoran ay tungkol sa pagtatanim. Amen po. At tama po, no, habang tayo po ay inaantay ang pagdating ng Panginoon, kailangan tayo ay nagtatanim. Ano pa po ibig sabihin nun? No, yung mga mahilig po nga raw po sa nagtatanim, ay ang pagtatanim po ay isang paraan, no, ng mga mahilig sa halaman. Pag nagtanim yan, ang unang iniisip nila ito ay lumago at magkaroon ng bunga. Amen po. Habang patungo tayo sa paglago bilang mga Kristiyano, ang araw-araw na pagbabasa ng salita ng Diyos ay kailangan tamnan natin to at diligan. Ano po? No, diligan ang iyong ang ating espiritu upang ito po ay yung salita ay mabuhay sa atin, mag-manifest. Sabi nga po niya sa Matthew 4:4, ano po, hindi lamang sa tinapay na bubuhay. Amen po, hindi lamang sa ang tao, hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi bawat salita na namumutawi, no, sa salita ng Diyos. So, ibig sabihin po, ang salita ng Diyos ang siyang magdidilig sa atin. Kailangan natin na pinag-aaralan ng salita ng Diyos para kilala mo ang Diyos na kilala natin ang Diyos na ating pinagpasanampalatayaan o pinag-faith. Amen? Mas kilala mo ang Diyos pag alam mo yung kanyang salita at kilala ka rin ng Diyos. Amen po? Mas maganda po na kilala mo, no, yung lagi mong kasama. Dapat kilala mo kung sino yung lagi mong katuwang. Amen po? At ang Diyos po ay lagi nating katuwang, lagi nating kasama. So, kilala natin siya sa pamamagitan ng kanyang salita, ng pagbabasa po ng Bible every day. No? Sana po, nagagawa po natin yon. At yung pangalawa po, parating manalangin. No? Basic nga po, di ba po? Tanong mo sa katabi mo, pray ka ba every day? Amen? So, alam niyo po, ang sabi po sa salita ng Diyos, ang sabi niya, kahit 1 oras lang ay manalangin po tayo. Amen po? Kasi kailangan ay dapat manalangin para magkaroon ka ng muscle nga raw po sa katawan. Kumbaga sa katawan, no, yung iba nag-e-exercise para maging malusog. Amen po? Sa pangangatawan o magkaroon ng muscle. At sa pananalangin para magkaroon ng tibay ang iyong pananampalataya at magiging Kristiyano, kailangan marunong kang manalangin. Kailangan may hakbang ka na dapat gawin para ikaw ay tumagal at maging malago ka. Amen po, dapat ang pagbabasa ng salita ng Diyos ay number 1 yan na ginagawa ng isang Kristiyano. Alam niyo po ba ang foundation? Ang isang bahay po ay hindi po yan tatayo ng maganda at matibay kung hindi magsisimula saan? Doon sa ground, doon sa pinakapundasyon. Amen po, yung ilalagay mong mga haligi dapat nakabaong maigi doon sa lupa. At tayo po bilang mga Kristiyano, ang pagbabasa ng salita ng Diyos ay pananalangin ay kailangan nakabaon maigi. Nung kumbaga sa pagtatanim, amen po, yung pong
lahat ay kailangan kumapit doon sa lupa. Bakit? Kasi yun ang simula para ikaw ay lumago, para lumago yung iyong pananim. Amen po, yung bahay na pinatatayo mo kailangan maging matibay para kahit gawin mo hanggang 3rd floor, 4th floor, ito ay matibay. At katulad din po natin, amen po, na tayo ay nagbabasa ng salita ng Diyos, nananalangin, kailangan andun yung pundasyon para maging matibay tayo spiritually. And it will be manifest doon sa ating katawan, sa ating pananalita, sa ating pananampalataya. Amen po, sabi niya po sa Luke chapter 18, 8-18 verse 1, sabi niya, lagi kang manalangin at huwag siyang mawawalan palagi ng pag-asa. No? Basahin po ang teksto ng Luke 18:1. No? Kailangan mong manalangin at kaya sinasabi, pag nananalangin ka, nandun yung lagi kang may pag-asa. Sometimes, pag nakikita mo, nararamdaman mo na hopeless na, anong gagawin mo? No? Lumuhod ka lang. Manalangin. At andun yung pag-asa. Prayer ang unang tinuro sa atin. Tinuruan tayong manalangin. Ano po ba yung panalangin ng Rema? Amen po, doon tayo nakilala no? Manalangin ng sa ibabamagitan ng iba't ibang salita or tongues, no? Iba't ibang wika. Diyan po, na itatanim, diyan ka, na yung pundasyon mo ay nabibuild. Amen? Kasi nandun yung pagpipray natin sa iba't ibang wika. Amen po. So number 3, sabi niya magsimba. Alam niyo po, dumalo, no, sa mga pagtitipon. Alam po natin yun, sa Hebrew 10:25. No, alam niyo po ba ang pagdalo sa simbahan? Amen po. Ang example nila parang nag-aaral. Amen po. So natututo ka. Pag nandun ka sa loob ng simbahan, nandun yung comfort zone mo. Sabi mo sa katabi mo, comfort zone mo. Pag nandun ka sa simbahan, pag lagi kang nasa simbahan, lagi mong kadikit ang mga kapwa Kristiyano mo. Amen po, nandun, manganga sa inyo. Amen po, andun yung malala, kakaroon ka ng comfort every time na sisimba ka. Kaya dapat, huwag mong kakaligtaan, umaten, lalo ngayon magka-camping na. No, ang dami mong tanong sa Diyos. Amen po, ang dami nating gustong malaman sa Diyos. Matan ka kapatid ng camping. Kasi dun mo malalaman ang mga tanong mo at yung mga gustong ipagawa ng Diyos sa'yo. Amen po, huwag po natin kakaligtaan itong mga bagay na to kasi ito po ay isa sa importante bilang Kristiyano habang unti-unti tayong lumalago. Amen po, kasi pag hindi nagagawa ito, pag malayo ka na sa comfort zone mo, pag malayo ka na doon sa simbahan mo. Amen po. At iba na ang nangyayari sa'yo. Amen. Check po natin. Baka naliligaw na po tayo. At yung number 4 po, sabi niya, ipagsabi si Jesus sa iba. No, ano ibig po sabihin? I-share mo yung Word of God. Amen po. Dapat ikaw ay tumatayong ambassador. Tumatayong witness. Huwag mo itatago na ikaw ay Kristiyano. Amen po, ipagsabi mo, ipakita mo na ikaw ay Kristiyano. Amen po, sabihin ng iyong mga labi, gawin ng iyong mga kamay, amen po, at ipakita mo sa buong mundo na ikaw ay Kristiyano. At ang Diyos na sinasamba mo, ang siyang nagligtas sa iyo. Kaya kailangan mo silang, akayin, ipakilala na ang Diyos ay buhay. Maging patotoo po tayo sa lahat ng ating ginagawa na si Jesus ang tanging kaligtasan po natin. Huwag po nating itago na ikaw ay born again Christian. Amen po? Sabihin mo, no? Be proud. Ako ay born again. Hindi po yung ako ay born again. Hindi po. Lakasan mo, ako ay born again. Ito yung nagligtas sa akin. Amen po? I-share mo yung kaligtasan. At yung number 5 po, sabi niya, sumunod sa kalooban ng Diyos. Ito po ay nasa Luke chapter 22 verse 42. Amen po. Kailangan ito ay alam mo yung kalooban ng Diyos. Sumunod ka. Amen. Even though minsan alam mo naman talaga yung kalooban ng Diyos. Pero sorry po, no? Parang tigas ba ng ulo o hindi naririnig. Kaya ang sabi niya, para ikaw ay maging malago, kailangan mong sumunod sa Diyos.
Maraming bagay ang pinagagawa sa atin ng Panginoon. Pero alam niyo po, ang pinaka-importante rito ay sumusunod po tayo. Ngayon, ma-example nila, pagtatanim, importante po ito na malaman mo ang quality. Amen? Ang paglago po ay dapat may quality dun sa lupa na tinataniman mo. At ang tinataniman po natin ay lupa. Amen po? So sabi yan, ang pagtatanim, magtatanim pa. Yan po ay ang Diyos. At yung 5 na bagay na pwede nating gawin, no? Yung Bible reading, pananalangin, pagsimba, pag-attend sa fellowship, amen po, ipagsabi mo ang salita ng Diyos at sumunod sa Panginoon. Amen po, katulad po natin, kailangan ang pundasyon natin na nakatanim sa matabang lupa at kailangan natin yung 5 mga bagay na yun upang tayo ay lumago. Para lumago at maging matibay sa pananampalataya natin sa Diyos. Tinuruan tayo paano diligan at lalo pang lumalim ang pananampalataya natin sa Diyos. Ito pong last verse ko, sabi niya po, Colossians chapter 2 verse 7. Let your root grow into Him and let your life be with Him. Then your faith will grow strong and truth. We were tough and you will overflow with thankfulness. Sabi niya po sa Tagalog, dahil tinanggap ninyo na si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo ng karapat-dapat sa Kanya, patuloy kayong lumago at tumibay sa Kanya, magpakatatag kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at maging mapagpasalamat din po kayo. Amen po. Lahat ng ito po ay kailangan po natin gawin itong 5 ito habang inaantay natin ang Panginoon. Andun yung makikita mo na lumalago ka, utay-utay, unti-unti. Amen po, may anuman ang dumating, anuman ang bumato sa'yo. Amen po, may mga panangga po tayo. Amen? So, yan lamang po at ito po si Pastora Ellie. Amen. Salamat, Pastora Lea. Muli po, magandang gabi po sa bawat isa sa atin. At alam niyo po, yung naging topic po natin ng buong linggo ay, yes, sabi nga ay basic foundation, but minsan po ang nakakalungkot ay hindi po natin ito nagagawa. Ano po? Pero alam niyo po ba na simula po sa 5 hakbang na yan, ano po, bilang isang Kristiyano, kaya tayo lumalago. Ano po, dahil sa 5 hakbang na iyan, ano po na nasabi po sa atin, ni Pastora Lea na i-review sa atin. At alam niyo po ba na hanggang sa pinaka huli at pagdating ng ating Panginoon, yan pa rin po ang dapat na ginagawa natin. Sapagkat yan po ang isang daan para po tayo ay makasama sa pagsalubong sa ating Panginoong Jesus. At alam niyo po, patungkol po sa paglago, ano ang ating pinag-uusapan. Ang gusto po ng Diyos sa atin ay tayo po ay lumago sa buhay Kristiyano. Ano po? Dahil kung hindi ito lumalago, ito ay hindi totoong namumuhay ang isang Kristiyano na bilang lumalakad, ano po, na may Kristo sa puso. Ang paglago po ng ating buhay espiritual dito po sa Rema, ang sabi niya po sa 1 Corinthians chapter 14 verse 4, ang buhay espiritual, ano po, ang pinalalago ng mga nagsasalita sa iba't ibang wika. Tayo po dito sa Rema ay prayerful, ano po, at tunay nga po ang ating relasyon sa Panginoon ay sa magitan po ng pagpananalangin. Ang relihiyon po ay walang paglago, pero ang buhay Kristiyano ay may paglago. Gawin po natin ang paglago ng may pananampalataya, may kaalaman, at lumalago tayo sa ating Panginoon dahil nalalaman natin palalim ng palalim kung ang ating pagkakilala sa Kanya, kung ano ang perpektong kalooban. Kaya nga, we grow from faith to faith. Kaya ito ang imposible sa isang tunay na Kristiyano, ang hindi lumalago. Lumalago ka sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. At yung nga po'y pinapaalala sa atin yung mga hakbang na yun. At ang kaalaman natin sa 5 hakbang na yun, amen po, ay patuloy po nating gawin. At alam niyo po ba, ang patuloy na nagpapalakas sa atin, ano po, sa ating paglago, ay yung nga pong personal na relasyon natin
sa ating Panginoon. Ano po ba itong personal na relasyon natin sa Panginoon? Ang sabi niya po sa John chapter 15 verse 4, "Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatili na nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin." Verse 5, "Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat walang magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob ko sa inyo." At sabi niya, "Mapaparangalan ang Ama kung kayo ay namumunga ng sagana at gayo'y napapatunayang mga alagad ko kayo." Mga kapatid, ang paglago po natin sa ating Panginoon ay yung pong may personal na pananatili, and you stay to God, stay in prayer, at doon natin makakausap ang Panginoon. At sa magitan po ng pananatili, nakakabit tayo mismo sa ating Panginoon na lahat ng ating gagawin, amin po, ay patuloy na naayon sa ating Panginoon. At anuman dumating na problema, patigilin man tayo, sa pananalangin, sapagkat ang pananalangin ay access natin sa Panginoon. Ito ang way, para makatawag tayo sa Kanya. Paano mo kakausapin ang Diyos? O paano ka kakausapin ng Diyos kung hindi mo siya kinakausap? Isa po ito sa matibay na panghahawakan natin na ang tunay na isang Kristiyano ay nananatili sa pamumunga dahil nakakapit siya doon sa pinakapuno. At sabi niya po rito, "Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ay siyang nangumunga ng sagana." Pag nakakabit ka sa ating Panginoon, nakadirect ka sa Kanya, sagana, ang buhay espiritual mo. Ang pananalangin, ang pag-attend sa fellowship, ang malaman ng kalooban ng Diyos, ang pagbabasa ng salita ng Diyos na hindi mo lamang aalamin kung ano ang impormasyon, kundi aalamin mo ang isipan ng Diyos, aalamin mo ang kalooban ng Diyos, ay sa mamagitan ng nakakabit ka mismo sa ating Panginoong Hesukristo. Nandoon yung mas malalim na personal, na pakikikabit, na pakikisama mo sa Kanya at relasyon mo sa Kanya. At dumating man ang time na magkaroon ng testing and trials and any problems, at minsan patigilin ka na sa pananalangin na katulad, sino po ang hinadlangan na hindi na kinakailangan manalangin? Sila David, na tunay nga, pinagsabihan sila na huwag ka nang manalangin. Pero try pa rin po siya na manalangin, at 3 beses pa nga po. Sino pa po? Si Daniel. Si Daniel 3 times, no? Si Daniel ay 3 times na lalong nanalangin sapagkat pinagbawalan siya ni Hari, pinagbawalan siya dahil sabi ni Haring Dario, "Sige, ikaw ay tutulungan ng iyong Panginoon." Pinagbawalan siya, pero anong ginawa po niya? Lalo pa po siyang nanalangin at nagpakita ng tunay na relasyon niya sa Diyos. At tunay nga po sa atin dito sa Rema, kailangan lamang pong manatili tayo na nakakapit sa ating Panginoong Jesus. At ang lahat ng gagawin natin, pamumunga o maging sagana, ang lahat ng ginagawa po natin ay hindi po dahil sa iyo, kundi ginagawa mo yan dahil para maparangalan ang Panginoon. At kung napaparangalan ang Panginoon, napapatunayan na tayo po ay mga alagad ng Diyos. Tayo ay servant of the Lord. Kaya nga po mga kapatid, bilang pong mga anak ng Diyos, ang ganda po ng binigay sa atin na muling paalala, hakbang para tayo ay lumago. Ang tunay na paglago ay nakakabit po tayo doon sa pinakapuno, pinakaulo. Ito ay ang Panginoong Jesus. Kaya nga po, dito sa Rema, huwag po tayong magsasawa, lalo na po dito sa ating every Friday na kasama-samang pananalangin at pagpupuri sa ating Panginoon. Yan lang po ang aking may babahagi, at samahan niyo po kami sa patuloy na pagpupuri at pananalangin. Hallelujah! Tayo po ang pinili ng Diyos
tayo po'y magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Bakit binigyan pansin, Panginoon, sa kabila ng pagkukulang?
Salamat po, Panginoon. Dahil malaya kami makapagpuri sa iyo, O Yes, Diyos. Lord. Salamat, O God. Pinili mo kami na makapagpuri, Panginoon, sa iyo, O Diyos. Yes, O Lord. Maraming salamat po, Panginoon. At patuloy po kaming lumalapit sa iyo. Yes, O God. Patuloy po namin itinataas sa iyo, Panginoon, ang aming bansang Pilipinas sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, O God. Yes, Lord. Ang mga namumuno ng aming gobyerno, Panginoon, ang aming Presidente Marcos hanggang sa pinakamababang katungkulan. Yes, O God. Lord, sinabi mo ipanalangin namin ang mga namumuno sa amin, O Diyos. At maraming salamat dahil Ikaw ang nagbibigay, Panginoon, sa amin ng burden, O God, ng pagmamahal na idulog sila sa iyo, O Diyos. Dahil alam po namin, Panginoon, kung hindi mo sila sasamahan, kung hindi mo sila, Panginoon, bibigyan ng karunungan na nagmumula sa iyo, Panginoon, maaari po silang magkamali, Panginoon, sa desisyon, O God. Kaya nandito po kami lumalapit, bigyan niyo po sila ng sapat na karunungan at patuloy kayong magpadala ng mga manggagawa ninyo, O God, para maturuan sila magkaroon ng mas malalim na relasyon at pagmamahal sa iyo, O Diyos. Yes, O Lord. Gayon din po, Panginoon, O Diyos, hallelujah, ang tinataas po namin sa iyo, Panginoon, yung kanilang mga gawain, Panginoon, O Diyos. Yung mga naka-assign sa kanila, Panginoon, na mga gawain, O Diyos. Sa bawat departamento, Panginoon, may hawak ng departamento, Panginoon, sa bansang Pilipinas, O God. Tinataas po namin sila sa iyo. Ingatan niyo po ang lahat ng mga desisyon nila. At patuloy namin wawasakin sa pangalan ni Jesus ang lahat ng mga gawa mo na distraction, Satanas, sa pangalan ni Jesus sa aming gobyerno. Ang walang pagkakaisa ay winawasak namin. Ang walang pag-ibig, ang korupsyon ay winawasak namin sa pangalan ni Jesus. Anumang klaseng distraction mo na ginagawa sa kanila ay pinapalayas namin sa pangalan ni Jesus. Ang pagkabahabahagi ay winawasak namin sa kanila sa pangalan ni Jesus. Ang pride sa pangalan ni Jesus ay winawasak namin sa buhay nila sa pangalan ni Jesus. At patuloy na yung pinakakawalan yung unity, yung love, Panginoon, sa kanila, O God. Hallelujah, yung kung merong iisang layunin, isang direksyon, Panginoon. Hallelujah, sa kanilang mga desisyon, O Diyos. Maraming salamat po, Panginoon, dahil andiyan ka, Panginoon, na nagbibigay sa kanila, O God, ng katalinuhan, O God. At patuloy rin namin winawasak ang lahat ng mga gawa ng kaaway na maaaring makalitas sa bansang Pilipinas. Ang espiritu ng kahirapan, kawalan, kasalatan, sakit at karamdaman sa pangalan ni Jesus. Ang mga illegal gambling, mga bisyo, sa pangalan alak, droga, sa pangalan ni Jesus, ay winawasak namin sa pangalan ni Jesus. Ang espiritu ng trahedya, o ano mang mga ginagawa mo sa pangalan ni Jesus, Lord, sa pangalan sunog, o ano mang mga trahedya sa pangalan ni Jesus, bagyo, sa pangalan ni Jesus, na siyang makakasira sa bansang Pilipinas, ay winawasak namin ito sa pangalan ni Jesus. At Lord, nagpapakawala po kami, Panginoon, O Diyos, hallelujah, ng patuloy, O God, Panginoon, ng pag-iingat mo, Panginoon, prosperity, Panginoon, kaginhawaan, Panginoon, ang patuloy padigad at patigad na dumaloy, Panginoon, O Diyos, hallelujah, O Lord. At ganun din, Panginoon, ang patuloy, Panginoon, na protection mo sa bansang Pilipinas. At Lord, yung kabanalan, Panginoon, O God, at matutong lumapit sa iyo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, ang kagalingan, Panginoon, ay patuloy namin pinakakawalan, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. At winawasak din namin ang false religion, false doctrine, sa pangalan ni Jesus. Matigasan ng puso sa pangalan ni Jesus. Jesus, na kawalan ng pananampalataya sa pangalan ni Jesus ay winawasak namin. At patuloy namin pinakakawalan, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, O God, ang salvation, O God, hallelujah, ang shame and repentance, O Lord God, ang pagpapakumbaba sa iyo, Panginoon, ang paghanap sa iyong mukha, Panginoon, ang mataas sa pananampalataya, Panginoon, sa pangalan po na iyong anak na si Jesus. Ang bansang Pilipinas ay pinapahawak namin sa iyong mga kamay, O God, sa pangalan ni Jesus. At gayon din po, Panginoon, tinataas po namin sa iyo, Panginoon, ng everyday paligan na nagbabahagi, Panginoon, ng mga kapastoran namin, O God, ng iyong salita, Panginoon, nag-share, O God, ang Panginoon, ma-encourage kami sa Rema Philippines, O God, ma-encourage kami, Panginoon, ma-equip kami, Panginoon, lumago kami sa buhay spiritual namin, Panginoon. Kaya, O Diyos, maraming salamat po, Panginoon, bless them, O God, sa kanilang ministry, at Panginoon, sa bawat sasapitin na kanilang mga bibig, O God, at magsilbing kalakasan,
anointed dito, Panginoon, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, O God. Tinataas din po namin, O God, sa iyo, O Lord, ang aming mga under construction na simbahan, Panginoon, kung saan binigyan mo kami ng vision sa aming senior pastor, hallelujah, 1,000 churches, O God. Lord, kami ay nakatingin, Panginoon, above the normal, Panginoon, O God, na tunay nga, O Diyos, hallelujah, O Lord, hallelujah, na Panginoon, O Diyos, maaabot namin ito sa tulong mo, Panginoon, na mabuksan, Panginoon, hallelujah, ang mga iba't ibang simbahan, Panginoon, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, O God. Lord, gayon din po, Panginoon, O Lord, hallelujah, tinataas din po namin mga kapatiran namin nasa ibang bansa, Panginoon. Lord, patuloy mo, Panginoon, paalala sa kanila that they are ambassador, Panginoon, hallelujah, of God, O God, na tunay nga may spread nila ang iyong salita, Panginoon, at ingatan mo rin sila at bigayan ka mula sa iyo, Panginoon, ang kanilang pamilya na iniwanan dito sa bansang Pilipinas. Ingatan niyo rin po pangyayari sa buhay nila, O God. Lord, patuloy din namin tinataas sa iyo, Panginoon, O Diyos, hallelujah, mga prayer request sa mga kapatiran ko na narito nakikinig ngayon, Panginoon, na isulat sa kanilang mga papel, O God, o kanilang sasambitin ng kanilang mga bibig, Panginoon. Lord, maraming salamat dahil ikaw ang aming Diyos na buhay na hindi ka pingilan naririnig ang aming mga request na ito, ang aming mga panalangin na ito, O Diyos. At ngayon pa lang nananampalataya kami na natanggap na po namin ang lahat ng ito, O Diyos. At matanggap na namin naman sa pangalan ni Jesus. Kayo din po, O Diyos, ang aming Senior Pastor Boy, Panginoon. Maraming salamat po, O God, sa kalakasan, kumpletong kagalingan na binibigyan mo sa kanya as prayer request po namin lahat dito sa Rema, Panginoon. Ingatan niyo siya at patuloy na ibigay ang kumpletong kagalingan. Salamat po, Ama. Ito pong aming samot na langin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Yes, so God, Panginoon, salamat sa gabi ito. Patuloy mo kami na pinagsama-sama, O God, sa aming pananalangin. Tinatas po namin ang aming Senior Pastor ang pag-iingat na nagmumula sa iyo. Ikaw ang siyang mag-ingat sa kanya. At Lord, bigyan mo siya ng wisdom and knowledge, Lord, O God, kung paano mo, Panginoon, paano niya, Panginoon, pamahalaan, O God, ang ministeryo pinagkatiwala mo sa kanya. Ganun din po, Lord, tinatas namin ang kanyang mga mahal sa buhay, ang pag-iingat na nagmumula sa iyo, Panginoon, doon sa kung nasaan man sila, O God. Ganun din po, Lord, tinatas namin ang mga leaders namin, Panginoon, patuloy mo na pagpupulubin ng iyong pag-ibig, O God. Bigyan mo, Panginoon, ng katalinuhan, O God, doon sa mga desisyon, Panginoon, O God, dito sa simbahang binigay mo, O God, at pinagkatiwala mo. Lord, sa lahat nagpapakawala ako, O God, ng pagkakaisa, ng pag-ibig, ng pagkikaroon, O God, ng burden sa mga kaluluwa at ang kababaan ng loob, O God. Hayaan mo, O God, na maging ang pag-ibig na binigay mo sa amin, ang siyang lagi naming hawakan, O God, upang mapagpatuloy, Lord, ang ministeryong pinagkatiwala mo sa bawat isa. Ingatan mo, O God, ang mga leaders namin, spiritually, Panginoon, O God, and physically, Panginoon. Ganito din po, Lord, tinataas namin ang aming mga kapastoran, ang mga workers, Panginoon, ang mga miyembro, O God, ng simbahan namin, O God, sa lahat ng outreaches. Ikaw ang siyang manguna sa bawat desisyon. Bigay mo ang burden sa bawat isa, sa mga kaluluwa, O God. Ingatan mo mga pastors, ingatan mo ang mga workers, patuloy mo silang bigyan, Panginoon, ng mga vision, Panginoon, O God, upang magampanan nila ang mga plano mo na binigay sa kanila, O God. Ingatan mo sila sa lahat ng aspeto, O God, sa paglilingkod sa iyo. Nakita mo yung buhay nila ibinigay sa iyo, sa mga worker na to, sa mga pastors na to, sa mga bawat outreaches at miyembro ng aming simbahan ay nandun, O God. Naniniwala kami sa iyong salita na bawat panalangin namin, Panginoon, ang bawat daing namin, O God, ay dinidinig mo at sinasagot mo ang aming bawat panalangin, Lord. Lord, salamat sa malalakas na pangangatawan ng bawat miyembro, O God. Ganito din po ang mga workers, ang mga pastors. Nakikita mo yung mga needs nila. Nakikita mo yung buhay nila, O God, ang puso nila. Ingatan mo sila sa lahat ng aspeto ng buhay nila. At ganito din po, Lord, tinatas namin ang mga mahal sa buhay, O God, na iniwan, Lord, ng mga full-timer, mga workers, mga pastors, O God. Ikaw ang siyang magbigay, O God, ng patuloy na biyaya na nanggagaling sa iyo. Pakilala mo, Panginoon, O God, na ang kanilang mga anak o mga mahal sa buhay ay binigay sa iyo upang maglingkod at yun ay hindi kawalan kundi kapakinabangan, Panginoon. Lord, salamat din po, Lord, sa patuloy na pag-iingat mo sa bawat isa sa amin, lahat ng mga miyembro, Panginoon, nakikita mo ang sitwasyon, O God,
Nakikita mo, Panginoon, yung mga kakalagayan ng bawat miyembro, bawat outreaches. Lord, tugunin mo ito. O God, hawakan mo yung buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Yes. Lord, nakita mo yung pagtitiwala namin sa iyo. At alam namin, hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan, O God. Sa kabila ng mga pagkukulang namin, pero kahit kailan ay hindi ka nagkulang sa bawat isa sa amin, Panginoon. At salamat, O Lord. At patuloy din po namin tinataas, O God, ang mga pangangailangan ng aming simbahan, ng financial, Panginoon, ang mga allowances, Lord, ng mga workers, O God, mga pastors, salamat, O God. Ikaw ang Diyos, O God, na taga-provide ng lahat ng aming pangangailangan. At ganun din po, Lord, tinataas namin sa iyo ang nalalapit naming camping, Panginoon, O God. Lord, kayong palang, hawakan mo na, ingatan mo na, Panginoon, ang lugar na yan sa Marikina, Panginoon. Patuloy, O God, na ngayon pa lang, ikaw na, O God, ang siyang manguna doon, Lord. Satanas, winawasak ka namin, lahat ng ginagawa mo doon sa dalawang building na in the mighty name of Jesus, winawasak ka namin sa lugar na yan, sa pangalan ni Jesus, sa gate pa lang, sa buong area, O God, eskwelahan na yan, ay pinapaintulutan ng mga gawa mo, Satanas. In Jesus' name, we rebuke you. In Jesus' name, sakit at karamdaman sa lugar na yan, ay pinapaintulutan sa pangalan ni Jesus. By the Spirit, in Jesus' name, lumayas kayo sa lugar na yan, sa pangalan ni Jesus. At Lord, nagpapakawala kami, Panginoon, O God, na magmula March 27 hanggang sa kami mag-uwian sa March 31, O God, ikaw ang siyang manguna. Kayong mga anghel, Panginoon, ay inutusan namin sa palibutan ang lugar na yan, O God. At salamat, Panginoon, sa pag-iingat mo sa lugar na yan, pag-iingat mo sa lahat ng campers na darating, Panginoon, O God. Salamat, O Lord, sa mga sasakyan na gagamitin mo, Panginoon, O Lord. Ang traveling mercy mo at pinakakawalan namin, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga registration. Salamat sa mga kaluluwa na dadalhin mo sa lugar na yan, O God, upang makakilala sa iyo, O God, at magsamba sa iyo, O Lord. Lord, salamat. Ingatan mo ang bawat isa sa amin sa araw ng camping hanggang sa matapos, at lahat ng magsasalita sa harapan, O God, hawakan mo ang kanilang mga labi, Panginoon, O God, upang mga mamutawi sa kanilang bibig, Panginoon, O God, ay maging kalakasan naming lahat, O God, na nanggagaling sa iyo, Lord. Lord, salamat, O God, ingatan mo ang bawat isa sa amin. Ngayon pa lang, Panginoon, palibutan mo na, O God, kayong mga anghel, ang lugar na yan, O God. Salamat, Panginoon. Dalangin namin ito at naniniwala kami, Panginoon. O God, Lord, yung victory, ngayon pa lang, Panginoon, victorious na kami, Panginoon, O God, sa darating na camping. Salamat, O God. Ingatan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, O God. Ikaw ang siyang manguna, at lagi, Lord, ang protection mo, Panginoon, O God, ay inaangkin namin. Maraming pong salamat, Ama. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Tayo po'y muling magpuri sa Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang aming kalakasan, O Diyos. Hallelujah. Ikaw ang kalakasan namin. Yes, Lord, ikaw, Panginoon. Malalapitan at kaligayahan, dumating man
Diyos. Ikaw po ang aming kalakasan. Ikaw po, Panginoon, ang aming kaligayahan, O God. Ikaw po, Panginoon, O Diyos, ang patuloy, O God, na nagmamahal. Patuloy, Panginoon, O Diyos, na inaabot kami at kinakatagpo sa bawat panalangin namin sa iyo, O Diyos. Maraming salamat po, Panginoon, na angkin po namin ang lahat ng kasagutan sa aming pong mga napanalangin, O Diyos. Sama-sama dito sa Rema, Panginoon, nananampalataya, Panginoon, at sinagot mo na ang aming mga panalangin. Yes, Lord. Maraming salamat po, O Diyos, ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ng pinagpalang anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. God bless you po. Ganda